Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kagaya ng palaging sentro ng ating pong ginagawa tuwing nagtitipon-tipon tayo, alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ako po ay grateful po ako, nagpapasalamat po ako ng lubos-lubos sa mga iba pang mga tumatayo po dito para kayo po ay patuloy na turuan. At ako matitiyak ko po sa sarili ko, sa puso ko na inaangkin po nila yung responsibilidad na yon. May pagmamahal po nilang ginagawa yung pagtuturo sa inyo. Ano po? Sa totoo lang. At lubos-lubos po ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang. So tayo po ay manalangin muna para po sa pagtanggap ng mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. O Diyos, saan pa ba kami pupunta? Saan pa ba kami hahanap ng tunay na kahulugan ng buhay? Saan pa ba kami maghahanap ng tunay na kasiyahan, ng tunay na halaga? Ang totoo, Panginoon, wala na, kundi sa inyo lamang, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Kaya hinihiling po namin, Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa muling pagbubuklat po namin ng inyong banal na salita, sa amin pong pag-aaral, pag-unawa, pagkilala sa iyo, Panginoon, ito po ay magdulot ng kasabikan sa amin, na masunod ang inyo pong kalooban sa amin, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po kami na maintindihan pa ito. At tulungan niyo po ako, Panginoon, na ang inyong salita po ay magkaroon po ng conviction at gawin po ninyo na tumimo ang mensaheng maririnig po namin sa umagang ito na pag-aaralan namin ngayon upang ito ay magdulot po ng napakalaking pagpapala sa aming mga buhay. Panginoon, hinihiling ko rin po ang inyong paghadlang sa anumang gawa ng kaaway, ng dyablo upang lituhin kami, Panginoon, or ituro kami sa iba pang mga landas na hindi naman talaga kailangan, kundi sa pamamagitan lang talaga ni Kristo. Matatagpuan namin ang tunay na buhay. Panginoon, magkaroon kami ng maliwanag na pagkaunawa sa salita mo. Panginoon, salamat po sa gagawin ninyo sa amin ng mga makakapakinig po ng inyong mensahe sa umagang ito. At bilang kami na makakapakinig nito, Panginoon, gawin po namin talagang personal ito. Tanggapin namin ito na ito ay para sa amin. Ito ay mensahe mo para sa amin, Panginoon. At kami po ay tumugon ng kapakumbabaan, tumugon kami, Panginoon, ng buong kagalakan ng pagsunod sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May mga palabas na napanood ko dati kahit nung bata pa ako. At may mga naririnig din ako mga balita tungkol sa mga taong nakikipagkasundo daw sa dyablo, sa demonyo, kay Satanas. Anong dahilan nila kung bakit nakikipagkasundo daw sila? Desperasyon, pagiging desperado sa buhay, para sumikat. May mga narinig akong ganyan sa States, sa ibang bansa, na itong artista na ito ay inihandog daw yung kanyang kaluluwa or nakipagkasundo nga para lang siya ay sumikat, para lang siya ay mabago yung kanyang estado, guminhawa sa buhay, yumaman. Yung mga napanood ko kasi dati, para gumanda, para pumogi. Ganun yung mga naririnig ko. Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko alam kung talagang nangyayari yun. Okay? Ako lang ba nakakapakinig ng ganun? Ikaw lang ba nakapanood ng ganun? Hindi nyo alam? Hindi nyo ba inasam? I hope hindi. Totoo man po yung mga balitang ito o hindi. Hindi ko alam. Hindi ko sasabihin na peke yan. Hindi totoo yan. Hindi ko kasi alam.
Hindi ko talaga alam. Pero isa po yung sigurado kong bagay. Isang bagay yung sigurado. Maniwala kayo sa hindi. Hindi na kailangan pang makipagkasundo ng sino mang tao sa Diablo o kay Satanas. Hindi kailangan. Hindi kailangan ng ganun. Bakit? Dahil magkasundo na ang tao at ang Diablo kay Satanas simula nung pumasok na ang kasalanan. Yun na ang nangyari, yun ang ginawa ng kasalanan sa atin. Hindi mo na kailangan na umabot sa ganung pakikipagkasundo. At kung titignan mo yung mga pakikipagkasundo nila na yun, ang kapalit niya doon ay kaluluwa daw nila. Di bali na, ang sinasabi nila doon, di bali na. Basta magbago lang yung estado ko ngayon. Basta sumikat lang ako ngayon. Later pa naman yun. Okay lang yun. Pero, ito po ang totoong kalagayan natin. Hindi mo kailangang umabot sa ganun dahil ang normal na katayuan ng tao, pagkatapos pumasok ng kasalanan, ay kaaway ng Diyos. Kung kaaway ka ng Diyos, hindi ka kaaway ni Satanas. Ganoon na ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung kailangan mo makipagkasundo, hindi kay Satanas, kundi sa Diyos. Yun ang kailangan na makita, maintindihan, at gawin ng lahat ng tao. Makipagkasundo sa Diyos. At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa patuloy niyang isinulat sa mga taga-Kolosas. Hindi niya sinasabi dito na makipagkasundo kayo. Ang sinasabi niya rito, binabalikan niya kung ano yung kalagayan nila dati para mas makita nila kung ano yung kapangyarihan na ginawa ng kamatayan ni Kristo sa buhay nila. At patuloy niya rito pinapakita sa kanila, pinapakita rin niya sa atin, kung gaano kasapat si Kristo. Kung gaano kasapat na si Kristo lang. Ito na yung nagawa niya. Ito na yung tinapos niya para sa iyo, para sa kanila na sumasampalataya sa Panginoon at para sa atin, sumasampalataya rin sa Panginoon. Walang ibang makakagawa nun. At walang kailangan idagdagan kahit na sino man para mangyari yon. Ngayon, gusto niya ipakita ito, naniniwala ako, dahil para makita niya, ganito kalaki. Hindi maliit na bagay ang makipagkasundo sa Diyos. Gusto niyang ipaalala ito sa kanila at ipaalala ito sa atin ng mga tumanggap kay Kristo. Itong nangyayari sa atin. At para ipaalala din, ipakita, paintindi sa mga iba sa atin na wala pa pong magkasundong relasyon sa Diyos. Hindi pa nakikipagkasundo sa Diyos. Para maipakita itong napakagandang bagay na nangyari sa kanila. Napakaganda nitong nangyari na to, sa totoo lang. Ito yung katotohanan tungkol sa pakikipagkasundo ng isang tao sa Diyos. Sa pamamagitan lang ng kamatayan ni Kristo. Tandaan ninyo yung background nito, na huwag niyong kakalimutan, huwag niyong aalisin sa isipan ninyo. Kung bakit niya binibigay itong ganitong pagdidiin sa kanila. Dahil nga nagsisimula silang mag-entertain ng ibang katuruan. Yung iba sa kanila maaaring nagsisimula ng maniwala. Naniniwala sila na kulang pala yung ginawa ni Kristo para magpatuloy ako sa buhay ko. Kulang pala yung ginawa ni Kristo para ako ay magkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. At dito sa bahaging ito, sa pamamagitan ng pagpapaalala niya sa mga taga-Kolosas at sana pagpapaalala niya sa ating lahat, lalo na sa atin ng mga sumasampalataya na kay Kristo. Patuloy nating makita yung kasapatan ni Kristo. Patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Panginoon, ito ang ginawa mo. At gusto ko makita natin ito sa apat na bahagi. Apat na bahagi
apat na katotohanan tungkol sa pakikipagkasundo natin sa Diyos. Ano-ano yon? Una, gusto ko makita natin ang pangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Bakit kailangan mo makipagkasundo sa Diyos? Hindi dahil naghihirap ka, hindi dahil kung ano man nararanasan mo sa buhay. Ano yon? Ang pangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos, yun yung una. Yung pangalawa, ano yung paraan? Ang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Pangatlo, ang pakay, your intensyon ng pakikipagkasundo sa Diyos. At pangapat, ang patunay na nakipagkasundo ka na sa Diyos. Patunay ng pakikipagkasundo sa Diyos. So tignan po natin. Tignan agad natin kung ano yung sinasabi ng Apostol Pablo. Basahin po natin yung Colossus chapter 1, 21 hanggang 23. Bitin po ng konti, hindi pa natin matatapos yung chapter 1. 21 hanggang 23 lang. Colossus chapter 1, 21 hanggang 23. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang lungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So ano yung pangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos? Bakit kailangan? Pinapakita ni Apostol Pablo dito kung anong kalagayan ng tao. Bago siya nakipagkasundo sa Diyos, ito yung kalagayan mo. Bago ka nakipagkasundo sa Diyos, ito yung katayuan, totoong katayuan ng isang tao ng malayo sa Diyos. So tignan natin, unang-una, sabi niya dyan, verse 21. Dati, kay kausap niya rito, mga mananampalataya na ni Kristo eh. Kaya ang sinasabi niya, dati. Dito pa lang, magkakaroon na ito ng, may ministry na sa atin ito agad eh. Dati, ang sinasabi niya, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ito dapat ang description natin. Dati, ganito ka. Ibig sabihin, lipas na dapat ito. Lipas na sana ito sa buhay mo ngayon kung talaga nakipag-isa ka na kay Kristo. Nakipagkasundo ka na sa Diyos. Pero gusto kong tingnan pa natin ng mabuti para naging mas malinaw lang. Baka kasi medyo nagkakaroon tayo ng malabong paningin, malabong pananaw, malabong pagkakakilala sa sarili natin. Kaya tuloy hindi natin nakikita kung gaano kalaki yung awa at biyaya ng Diyos sa atin na pakikipagkasundo. Okay? Ano ibig sabihin ng, sabi niya dyan, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya. Hinto muna tayo dyan, malayo sa Diyos. Ano ibig sabihin ng malayo sa Diyos? Nandito sa Alaminos, o nandito ka sa Alaminos o sa Baguio ang Diyos? Hindi siya literal na malayo. Ano ibig sabihin ng malayo? Hindi ibig sabihin noon, hindi distansya pinag-uusapan dito. Okay? Ano ibig sabihin ng malayo sa Diyos? Hindi ibig sabihin noon, ibig sabihin mo, walang pakialam ang Diyos. Tingin nyo. Walang pakialam ang Diyos. I don't think so. Ano? Hindi ibig sabihin nun, walang pakialam ang Diyos. Kung hindi ka pa Kristiyano,
Hindi ibig sabihin walang pakialam ang Diyos sa'yo. So the fact na humihinga ka pa ngayon, yung katotohanan na nakapunta ka pa dito, hindi ibig sabihin nun walang pakialam ang Diyos sa'yo. The fact na nakakakain ka, sino sa inyo kumain kayo ng umaga? Nag-breakfast, nagkape, nakainom, lahat ng ngayon. Hindi ibig sabihin walang pakialam ang Diyos sa hindi mga mananampalataya. Okay? Sinasabi niya dito na yung pagiging malayo, ito yung kawalan ng relasyon sa Diyos. Kawalan ng relasyon sa Diyos. Pero gusto kong makita lang din natin sa ilang talata mula sa Biblia kung bakit hindi ibig sabihin ng pagiging malayo sa Diyos ay walang pakialam ang Diyos. Kasi minsan naririnig ko, kahit dati pa, naririnig ko madalas to. Ginagawa ko to para lalo akong mapalapit sa Diyos. O, gagawin ko to para mapalapit ako sa Diyos. Hindi ko alam kung ang konteksto noon ay alam niyang malayo siya sa Diyos. At ito yung magpapalapit sa kanya sa Diyos. Pero ang sinasabi niya, gusto kong maintindihan siya sinasabi ni Pablo dito. Ano ibig sabihin ng malayo sa Diyos? Pag tinignan ninyo yung Mateo chapter 5, verse 45, yung pangalawang bahagi lang, Mateo chapter 5, verse 45, ang sabi dito ng Panginoong Jesus. Yung buong 45 na lang, basahin natin. Chapter 5, verse 45. Sabi niya dito, mula 44 na, babasahin ko. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ang kausap na rito yung mga mananampalataya niya, yung mga nakipagkasundo na sa Diyos. Bakit? Bakit niya iniutos ito? Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Bakit? Dahil ganito ang ginagawa ng Diyos. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So dito makikita natin, binibiyayaan pa rin ng Diyos kahit hindi ka pa nakikipagkasundo sa Kanya. Kahit hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, meron ka pa rin natatanggap na kabutihan ng Diyos eh. Diba? Pag umuulan, hindi naman, pag naglalakad ka, halimbawa, nakita mo si Ate Vi naglalakad, umuulan. No? Siya lang yung hindi nauulanan. Kasi anak siya ng Diyos eh. Pero lahat ng iba nauulanan, mga hindi Kristiyano. Hindi naman ganun nangyayari, di ba? Sabi niya, pinapaulanan niya, basta kailangan, pinapaulan niya. So ganoon ang pinapakitang grasya ng Diyos. Grasya to ng Diyos sa'yo kung hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos. At bago ka nakipagkasundo sa Diyos, pinapakita rin dito sa atin na hindi dahil sa kung sino ka, kaya ka nakakaranas ng ganito. Dahil sa sarili kong kagustuhan at kabutihan. At kahit niya hindi siya sinasamba ng mga tao, ng lahat ng tao, yung totoong Diyos totoong Diyos na pinag-usapan natin dito, ganun din, binibiyayaan pa rin niya. Okay? Binibiyayaan pa rin niya. Ang ganda ng halimbawang ginamit niya dito doon sa Hosea. Pag binuksan niyo yung aklat yung sa Hosea, chapter 2, pag binasa niyo yung buong aklat ng Hosea, ang ganda-ganda ng illustration niya doon. Okay? Ang illustration niya doon, o yung larawan niya doon, inutusan niya si Hosea, isa siya sa mga propeta ng Diyos. Inutusan niya na ilarawan mo nga yung relasyon ko sa Diyos, relasyon ko sa bayang Israel. Okay? Hosea, ikaw, mag-asawa ka. Mag-asawa ka, pakasalan mo si Gomer. Gomer yung asawa niya. Pangalan ng asawa niya. At sinabi ng Diyos kung ano mangyayari. Later on, magtataksilang kanyan. Later on, mag-a-adulterate yan. At para makita ng mga Israel, ganito ang ginawa nila sa akin. Ganito ang ginawa nila sa akin, nagtaksil sila sa akin. Kung paano ang asawa ni Hosea ay nagtaksil sa kanya, gayon din ginawa ng bayan ng Diyos
kay Yahweh. Pero sa kabila nun, patuloy pa rin na may binibigay pa rin ng Diyos sa kanila. Hindi pa naman sila inubos nung time na yon. So, ang pagiging malayo sa Diyos, kasi baka hindi mo kasi mamalayan na, hindi naman ako mukha naman hindi ako malayo sa Diyos. Mukha ang ganda-ganda naman ng karanasan ko. Kumpara mo nga yung buhay ko sa iba, parang mas okay pa nga ako. Mukha mas masaya pa nga ako sa iyo, pastor. Di ba? Parang hindi naman ako malayo. Hindi ganun yung pagiging malayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi ka na pagpapalain ng Diyos kahit konti, kahit katiting. Lagi ka na lang mahirap ang karanasan mo. Hindi yun ang patunay na sinasabi na malayo ka sa Diyos. Ang sinasabi niyang malayo dito sa Diyos ay yung wala kang totoong Diyos. Ang Diyos mo, hindi ang Diyos. Sarili mo ang Diyos mo. Or ibang bagay ang Diyos mo. Okay? Ibang bagay, walang Diyos o wala kang bahagi sa buhay na nanggagaling sa Diyos. Ang patunay niyan, unang-una, wala kang contentment. Ang buhay mo nakadepende sa kung anong meron, kung anong wala. Diba? Yun yung isang buhay na patunay na malayo ka sa Diyos. Kung palagi ka naghahanap ng kahit meron ka na, parang kulang, wala kang makitang kasapatan, kasi wala ka nung buhay na kaloob ng Diyos. Patunay yun na malayo ka sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Roma, chapter 3, verse 11. Walang naghahanap sa Diyos. Hahanapin mo lang ang Diyos kapag may problema ka na. Hahanapin mo lang ang Diyos kapag medyo nabibigatan ka na sa sitwasyon mo. Pero pastor, sabi mo, pinagpapala pa rin kahit malayo, di ba? So, ibig sabihin, okay lang naman pala kahit malayo ako sa Diyos ngayon. Meron pa rin blessing na natatanggap Pero alam mo, bagamat totoo yun, at pinapatunayan ng Biblia, huwag kang makampante. Huwag kang makampante kung nandun ka sa kalagayan na yun. Bakit? Dahil sa totoo lang, nagtitimpi lang ang Diyos. Nagtitimpi lang ang Diyos para ibigay niya yung buong kaparusahan sa kasalanan. At habang binibigyan niya yung pagkakataon na yon, habang binibigyan ka niya ng buhay, para makita mo yung kalagayan na to, malayo ka sa Diyos. Kailangan mong lumapit sa Diyos. At nakahanda, nakaabang lang na ibuhos ng Diyos yung galit niya sa iyo. Kailangan mong makita, kailangan mong hanapin, kailangan mong puntahan, tanggapin kung ano yung makakapagpaalis itong galit na to sa iyo. Ito pa isa, gusto ko lang din makita natin ito. Bakit ko ito sinasabi? Bakit ganito? Bakit mo sinasabi yan, pastor? Na handang ibuhos ng Diyos yung galit niya sa akin. Sa tingin ko nga, hindi naman ako kaparu-parusa Tignan niyo sa sumunod na sinabi ni Pablo dyan. Sabi niya, unang-una, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa ng pag-iisip at masama. Okay? Yung sinasabi niya dyan na pagiging kaaway ng Diyos, hindi yan parang away-bati lang. Parang ngayong araw na ito, bati kami ng Diyos. Parang ngayong araw na ito, dikit kami ng Lord. Ngayong araw na ito, may nagawa ako parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Parang ang layo-layo ng Diyos. Ang sinasabi niya rito, yung salitang ginamit na rito, tumutukoy siya permanenteng kalagayan. Ito yung permanenteng kalagayan ng tao hanggat hindi siya nakikipagkasundo sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Tignan ninyo ang sinasabi niya rito. Sabi niya, dahil saan? Kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating paggawa ng masama. Ano ang naiisip nyo kapag narinig nyo yung paggawa ng masama? Karaniwan sa atin kapag pag ito binasa ng natural natin, natural ng mga Pilipino, pag sinabing masama, ang unang iniisip, ibang tao. Sigurado ako. Ibang tao yung unang maiisip.
yung mga nakulong, yung mga karumal-dumal yung ginawa, basta karumal-dumal na gawain. Pero, ang sabi nung isang manunulat ng libro, yung tinutukoy dito na na paggawa ng masama. Meron siyang librong ganito. Meron tayong tinatawag na respectable sins. Sabi ni Jerry Bridges. Ano yung respectable sins? Meron bang gano'n? Ano yung kasalanang karespeto? Ano sa tingin nyo? Meron bang kasalanang karespeto? Meron? Wala. Totoo, wala. Sa mata ng Diyos, wala ang kasalanang karespeto. Pero ito yung nagiging tingin ng tao. Okay? Tinatawag din itong acceptable sins. Parang katanggap-tanggap. Ano yun? Halimbawa na lang, yung inggit. Una kasi hindi naman lumalabas agad na inggit eh. Halimbawa, nainggit ka. Meron si, ano bang inggit? Brother Mark, gagawa lang akong illustration ha. Illustration lang to. Si Brother Mark, may sasakyan sila, di ba? Wow, ang ganda ng sasakyan nila, bago. No? Bakit hindi ako magkaroon ng sasakyan? No? Nagsisikap naman ako. Lalo ako magsisikap. Mas maganda naman yung trabaho ko kay Brother Mark. Di ba? Ba't hindi ako magkaroon ng sasakyan? Ako nga, mag-ano nga ako. Minsan, nagkakaroon siya na ng galit eh. Na, bakit sila nagkakaroon, ako wala. Di ba? Tapos, pag nagkaroon ka ngayon ng competitive spirit, makikipag-competition ka, kahit hindi ganong illustration kahit sa ibang aspeto, pag-aaral, bakit siya nagka-award, ako hindi? Bakit siya nagkaroon ng ganito, ako hindi? So pag nagkaroon ka ng competitive spirit, nakikipag-kompetensya ka, hindi naman yun masama sa paningin ng lahat ng tao eh. Di ba? Acceptable yun sa iba kasi sabi ng iba, okay yan. Dapat maging competitive ka para umasenso ka. Kaya nga may tinatawag na competitive salary. Ako ko, naisip ko lang yun, ano? Ang sinasabi natin dito, ano sa paningin nyo ng Diyos? Acceptable yun sa tao. Pero ano yun sa paningin ng Diyos? Saan nanggagaling yun? Inggit. Di ba? O pwedeng greediness. Self-centeredness. Pagkainggit, galit, nagkakaroon ng galit, pride. Dapat ako din. Bakit siya lang? Di ba? Ano pa? Maraming ngayon ng mga acceptable na eh. Kinukongratulate na eh. Maraming ngayon na mga dati kahiya-hiya at mahihiya ka talaga na ipaalam sa iba. Pero ngayon, i-announce pa. At iko-congratulate ka pa. Congratulations, you made it. Yung pala nagladlad na. Ang lakas ng loob mo. Pero sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi acceptable yun eh. Hindi yun acceptable. Buksan niyo yung unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto, chapter 6. Gusto kong pinapakita na ni Pablo dito sa atin kung ano yung pangangailangan natin na makipagkasundo sa Diyos. Ano mang klase, o ano man ang tingin natin sa sarili natin. At gusto ko makita lang din natin yung iba't ibang mga itsura nito. Unang Korinto chapter 6, verse 9 hanggang 11. Anong sabi ni Apostol Pablo dyan? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ano yung sinasabi niyang mga makasalanan dito? Tignan nga natin. Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So kung titignan nyo rito, hindi mo man makita dyan yung sarili mo. Pero ang sinasabi niya dito, at gusto ko makita natin, hindi lahat ng mga kasalanang binabanggit dito, kung tutusin, ay hindi acceptable na kasalanan ngayon sa mundo ngayon. Ano yung pinaka naiisip nyo dun sa mga binanggit niya rito na parang hindi naman kasalanan? At parang hindi ka naman, wala ka namang, kumbaga parang pag ginawa mo yan, wala ka namang masasaktan na tao, wala ka namang maagrabyado. Pero ang tingin ng Diyos, yan ay kasalanan. Naglalasing, minsan kasi naglalasing, nakakatakot din di ba? Depende Sige, pero pwede rin yun, di ba? Tapos, ginagawa ng dahilan. Pag naglalasing naman ako, tahimik lang naman ako gusto niya. Ganun. Wala naman daw ginagawang masama. Pero, tignan ninyo, yung isang halimbawa niya, tignan ninyo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin niyan, sumasamba ka sa lahat ng bagay, maliban sa totoong Diyos. Ayaw din ng Diyos yun. Ayaw din ng Diyos yun. Pero po pwede mong sabihin na, nire-respeto ko ang pananampalataya mo, respetuhin mo yung pananampalataya ko. Wala naman ako inagrabyado. So kung ganito yung ginagawa ng isang tao, ibig sabihin ba, hindi siya malayo sa Diyos? Malayo pa rin siya sa Diyos. Dahil iba yung pinupuntahan niya, lahat ng biyayang binibigay ng Diyos sa kanya, sa iba niya ginagamit. Pagsamba sa ibang Diyos. So, kung sinasabi natin dito, ito yung dahil sa paggawa. Dahil sa paggawa ng masama, tayo ay kaaway ng Diyos, malayo sa Diyos. Pastor, hindi ko naman ginagawa yung mga yan. Ang sabi pa niya dito, hindi lang naman yung ginagawa. Ang sabi niya dito, malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip. Pag-iisip ng masama. Pag-iisip ng masama. Ano yung ibig sabihin ng pag-iisip ng masama dito? Sabi dun sa isang comment ng isang study Bible, yung tinatawag na pag-iisip ng masama, meron kasi yan sa English na salitang hostile. Ano ibig sabihin ng hostile? Pag sinabing ikaw ay hostile, ano ka na? Marahas. Marahas ka. Ayaw mo, tanggapin mo man o hindi, marahas ka sa pag-iisip, sabi niya rito. Pag-iisip ng masama, paano, pastor? Convince me. Convince me. Okay? Halimbawa, marami ngayon, ang mga napapanood ko kasi sa mga videos, ito, buo po ang pagmamahal ko. Kung meron man po kayong mga mahal sa buhay na nandoon po kabilang sa LGBTQ community, hindi ko po sila kinukondena. Gusto ko po silang maligtas. Pero ito po yung nangyayari kasi ngayon, Parang mas mataas ngayon yung kanilang kredibilidad kaysa sa mga ibang tao. Lalo na kung gumagawa naman sila ng pagtulong. Nabubuhay daw sila ng marangal. Wala silang inaagrabyado. Wala silang ginagawang masama, hindi silang nananakit. Pero bakit? Paano lumalabas dito yung sinasabi niya na pag-iisip ng masama? Okay. Kung usapan na paggawa ng mabuti, maaaring higit pa yung mga ganitong klaseng mga kababayan natin kaysa sa atin. Mas marami silang nagagawang mabuti, pagtulong. Pero, pag hinarap mo yung standard ng Diyos, yung moral na standard ng Diyos, dapat
Anong sabi ng Panginoon sa pag-aasawa? Dapat babae at lalaki lang. Yung sabi ng Diyos. Hindi po pwedeng lalaki-lalaki, hindi po pwedeng babae-babae. Sinabi niya yan sa Roma, chapter 1. Simula pa lang ng sulat ni Pablo. Pag hinarap mo yon, anong nagiging reaksyon? Maaring nagagalit sa puso. Marami ang tumatalikod sa Diyos dahil sa pagkaalam nila, pagkaintindi nila, pagkaturo sa kanila ng moral standard ng Diyos. Kasi ang tingin nila, akala ko ba mapagmahal ng Diyos? Ang alam ko, mapagmahal ng Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya, sinasabi niya rito, nagiging marahas yung isip. Nagiging marahas yung isip mo tungkol sa Diyos. Baka hindi mo lang din napapansin. At ito yung patuloy na kalagayan natin, ng tao. Hindi kailangan gumagawa ka ng pagnanakaw, gumagawa ka ng krimen. Hindi kailangan na ganito yung klase ng pamumuhay mo para masabing malayo ka sa Diyos. Malayo ang tao sa Diyos dahil sa ginagawa at iniisip natin na labag sa standard ng Diyos. Labag sa standard ng Diyos. Kahit sabihin mo pa na hindi ka nakakasakit. Kahit sabihin mo pa na wala ka namang sa tingin mo ay naagrabyado. Pero yung puso natin, punong-puno. Punong-puno ng pagkarasan. Punong-puno ng karasan. Yun lang intention mo na gumanti. Bahagi na yan. Punong-puno ng karasan. Ang puso ng tao, ang isip natin. Yan ang patunay na kailangan natin makipagkasundo sa Diyos. Pastor, nakakaisa ka pa lang. Anong oras na? Kinakabahan na po kami. Huwag po kayong magkabahan. Magpapatuloy po tayo. So ngayon, ang gusto ko po makita sa atin dito, gusto ko maging malinaw sa atin na, Panginoon, alam ko naman na sa biyaya mo lang ako niligtas. Pero kung sakaling ni katiting man may sumasalingit sa atin na para bang, Panginoon, niligtas mo ako dahil ganito ako. Niligtas mo ako dahil, kumbaga meron ka nakikita kahit kaunti lang na dahilan sa sarili mo. Kaya ka niligtas ng Diyos. Sana ito magbigay sa atin ng lalong kapakumbabaan sa harapan ng Diyos na tayo ay unworthy. Wala tayong karapatan na lapitan ng Diyos, ipanumbalik ng Diyos sa atin. Wala tayong kahit na anumang dahilan na may bibigay sa Diyos. Isa lang, meron pala, kasalanan. Yung kasalanan, yung tindi ng kasalanan na yon, yun ang nakita ng dahilan ng Diyos, wala nang iba. Kailangan akong makipagbati sa tao na to. Makipag-ayos, makipagkasundo dito. So anong ginawa niya? Binigay niya ngayon yung paraan ng pakikipagkasundo. Ano yung paraan ng pakikipagkasundo? Again, para ito ipaalala sa atin at sa kanila, sa mga taga-Kolosas na ganito katindi yung sitwasyon nyo noon. At ganito katindi yung kapangyarihan na ginawa at nagawa ng kamatayan ni Kristo. Tignan ninyo sa verse 22. Ngunit, tignan niyo yung kabaligtaran, ano? Dati, ganito. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. So, doon muna tayo sa unang bahagi. So, dito pinapakita niya, ang laki ng ginawa ng Diyos. Sapat yung ginawa ng Diyos. Mayroong ebidensyang makapangyarihang ginawa ang Diyos sa buhay niyo. Kasi ganito kayo dati. Ganito dati yung buhay niyo. Pero ngayon, yun yung mababasa nyo sa ibang Tagalog eh. Pero ngayon, anong sabi niya? Naging tao ang anak ng Diyos.
Gusto kong pansinin niyo yung pagkakasulat niya rito, no? Very emphatic, very diin. Yung diin niya rito ng pagkamatay ni Kristo. Kasi pag sinabi mo, pwede mong sabihin na, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at ipinagkasundo kayo sa Diyos. So anong punto dito? Ang punto dito, yung pakikipagkasundo sa Diyos ay hindi lang noong naging tao ang Diyos. Naging tao ang Diyos. Nung dumating si Kristo, tapos na. Hindi. Kinailangan niyang mamatay. Yun yung kabayaran ng kasalanan. Yung kanyang kamatayan. Huwag niyong kalilimutan yung laki ng kasalanan na kailangan na ang kabayaran ay kamatayan. Hindi lang yung magpadala ang Panginoong Hesus ng kanyang anak, tapos okay na. Hindi ganon. Kailangan may mamatay. Yun ang sinasabi sa Hebreo chapter 9, verse 22. Hebreo chapter 9, verse 22. Na itong sabi niya, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dito pa lang makikita natin dito, at gustong ipaunawa sa atin, lalo na ngayon, walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lang. Okay? Sa buong kasaysayan at hanggang ngayon, meron nga tayo ngayon sa Pilipinas nasa Davao. Sinasabi niya na, hindi ko sasabihin na si Kibuloy yun. Sinasabi niya na siyang tagapagligtas, appointed Son of God. Sa pamamagitan niya, maliligtas ang tao. Pero nasaan siya ngayon? At pinapatunayan lang ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanya ngayon, peke siya. Dahil ang sinasabi niya rito, ang sino man na magsasabing siya ang tagapagligtas ng tao, siya ang paraan para makipagkasundo sa Diyos. Unang-una, kailangan natin tanungin, teka, namatay ka ba para sa akin? Namatay ka ba para sa kasalanan ko? Kung hindi, of course hindi. Kasi ang sinasabi niya rito, kailangan bayaran yung kasalanan. Hindi winawalis lang ng Diyos yung kasalanan. Kailangan dalhin sa hustisya yung kabanalan ng Diyos. Ang laki-laki ng kabanalan ng Diyos para baliwalain lang. Kinailangan dito, sabi ni Pablo, na makipagkasundo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan. Kamatayan ng anak ng Diyos. Kamatayan ni Kristo. Doon, yun ang nagbigay ng tunay na kabayaran. Kaya si Kristo, nung namatay siya, bago siya mamatay, anong sabi niya? Naganap na. Tapos anong ginawa niya? Naghingalo ba siya? Hindi. Ibinigay niyang kusa yung kanyang buhay. Ibinigay niya yung kanyang huling hininga. Hindi siya namatay dahil sa hirap. Kusa niyang ibinigay yung buhay niya. Kusa niyang inialay yun. Hindi dahil sa hirap ng pagpapapako at pagpapahirap sa kanya, kaya siya namatay. Kinailangan yun para damahin, talagang tanggapin lahat ng halaga ng kasalanang ginawa natin. Pero yung kanyang pagbabayad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kusa yun. Naganap na, bayad na, wala nang kailangan idagdag pa. At yun ang paraan. Wala nang iba para makipagkasundo sa Diyos. Hindi ang sekretong karunungan, kagaya ng issue nila dito. Hindi ang pagsunod sa kautusan. Hindi yung paggawa ng mga ritual. Hindi yung pagdadasal na naging tradisyon mo na. Hindi yun. Walang iba. Pananampalataya lang kay Kristo sa ginawa ni Kristo. Wala nang iba at wala ka na idadagdag doon. Yun ang ginawa ng Diyos at yun ang paraan para makipagkasundo sa Diyos. So ngayon, anong pakay?
Anong dahilan? Bakit? Pastor, alam ko na. Para makapunta ako sa langit. Kasi yun naman naririnig natin eh. Yun lang ba? Sa tingin mo ba natin, yun lang? Para hindi na tayo sa impyerno pupunta. Sa langit na. Totoo naman yun. At hindi maliit na bagay yun. Of course. Napakalaki nun. Pero ang nagiging problema kasi kapag ganon, nawawala na yung perspective natin dito sa mundo. Bakit nabubuhay ka pa? Nung niligtas ka ng Diyos, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kung ang layunin lang pala na ikaw ay maligtas, ay pumunta ka sa langit, bakit hindi ka pa kinuha agad ng Diyos para dalhin sa langit? Bakit ilang taon pa ang lumipas hanggang ngayon, buhay ka pa rin? Ang sabi niya dito, ano ang pakay, intensyon ng pakikipagkasundo sa Diyos? Yung pangalawang bahagi ng 22. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Maiharap niya kayong walang kapintasan o banal, walang kapintasan at walang dungis. Parang pare-pareho lang yan, Pastor. Synonyms ba? Hindi siya synonyms. Pag tinignan natin dito, pag sinabi mong maiharap na kayong banal, ang unang-una para maiharap tayo, mahalaga yon. Bakit? Sabi sa Biblia, yung experience ni Moses, sa Exodus chapter 33 verse 20, nung sinabi niya na gusto niyang makita ang Diyos, gusto niyang makita ang kabanalan ng Diyos, anong sinabi ni Yahweh sa kanya? Exodus 33 verse 20. Gusto ko lang na pag-isipan natin ito, no? Na hindi simple yung sinasabi ng maiharap. Hindi maliit na salita yan. Pag sinabi niyang maiharap, ay ganito. Ang sabi sa Biblia, chapter 33, Exodus, chapter 33, verse 20. Babasahin ko yung verse 19. Kausap dito ni Moises, si Yahweh. Ang sabi niya, makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Mamamatay ang sinumang makakakita niyon. So, ang sinasabi dito, pwede ka nang maiharap sa Diyos. Hindi mo nakatatakutan ang pagharap sa Diyos ngayon. Hindi kagaya noon. Maiharap na tayo ng Diyos, hindi lang basta maiharap. Dahil niya sabi niya, kahit na sinong humarap, mamamatay. Pero ang sinasabi niya rito, maiharap na tayo sa Diyos nang hindi tayo mamamatay. Dahil, maiharap niya tayong banal. Kung paanong banal ang Diyos, ganoon din yung kabanalan na meron tayo. Mula sa dati nating kalagayan na malayo sa Diyos, kaaway ng Diyos, punong-puno ng paggawa at pag-iisip ng masama, paano mangyayari yun? Na magiging banal na ako. Yun nga ang ginawa ni Kristo. Yun lang, wala nang iba. Wala nang kailangan idagdag doon. Sapat yun. From napakadumi hanggang sa napakalinis. Ganoon ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo para magawa niyang maipagkasundo ka sa Diyos. Ganoon ang ginawa niya sa atin, mga kapatid. Pinagkasundo niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ito, ang ganda ng picture dito eh. Gusto kong tignan natin ng mabuti to. Hindi po kayo mag-alala, hindi po ako mag-overtime ng mahaba. Kasi overtime na po ako, no? Mag-overtime na po ako, pero pagpasensyahan niyo po ako kasi minsan ko lang po kayong nakita ulit eh. Pagbigyan niyo lang po ako ng konti.
Ano po? Ang ibig sabihin nito, it is to make you and me acceptable in God's sight. Katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Kasi nga, masyado tayong naging bulag sa kalagayan natin noon na mabait naman ako. Kumpara mo sa ibang tao, okay naman ako. Yun ang problema eh. Maaring katanggap-tanggap ka sa mata ng ibang tao, pero ang totoo, walang taong katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. At yun ang ginawa ni Kristo, ginawa kanyang katanggap-tanggap. Ano ibig sabihin nun? Nung pagiging banal. Tapos anong sabi niya dyan? Walang kapintasan, walang dungis. Meron niyang implikasyon na ikaw ay yung pagiging malinis ka na talaga. Kumbaga sa korte, halimbawa sa korte, ikaw ay nakasuhan dahil sa ginawa mo kasalanan. So may mga ebidensyang binigay sa iyo o pinakita laban sa iyo. So ito yung ebidensya. Tapos sa kabila ng lahat ng ebidensya na yon, napapatunayan ka pa rin, nakikita pa rin na hindi sapat yung ebidensya. May kasalanan pa rin. Inosente. Okay? Not guilty pa rin. Ngayon, nung magbibigay na ang Diyos, magbibigay na yung hukom ng kanyang final verdict, biglang may humabol na ebidensya. Yung humabol na ebidensya, mas matindi. Kasi actual video. Yung nakita na talagang nagkasala ka, ginawa mo talaga. At yung ebidensya na yon ay maaaring magpadiin sa iyo at talagang magpagilty sa iyo. Okay? Pero ang sabi niya dito, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, maiharap tayo sa hukom ng banal. Walang kapintasan, walang dungis. Baliwala na kahit na anong akusasyon gawin sa iyo. Dahil sa ginawang pagbabayad ni Kristo. Bayad na lahat eh. At saka isa pa, wala nang maiakusa sa iyo, wala nang maibibigay sa iyo na mga karagdagang ebidensya para ikaw ay parusahan pa ng Diyos. Pagkatapos gawin ni Kristo yung pagbabayad ng kasalanan mo. Bakit? Diyos siya eh. Alam niya lahat eh. Walang hindi alam ang Diyos. Walang hindi maililihim sa Diyos. Walang maitatago sa Diyos. Naitatago mo man yung ibang bagay sa ibang tao, kaya katanggap-tanggap ka, kasi hindi nila alam to eh. Pag nalaman nila ito, lagot na ako. Sira ang reputasyon ko. Pero sa harapan ng Diyos, yung ginawa ni Kristo sa iyo, at para sa iyo, lahat yon. Lahat ng mga pinakatago-tago-tago mo, kung iyon ay isinuko mo na sa Diyos, pinagsisihan mo na yon at kinilala mo nga si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Lahat yon, burado na, bayad na. Wala nang ihahabol sa iyo na karagdagang ebidensya na ikaw ay hindi mo dapat tanggapin yan. Dahil ito pa. Alam ko naman lahat yun. Alam ng Diyos lahat yun. At bawat isang iyon, pinatawad niya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo. So ngayon, gusto ko makita natin dito, kung ito yung pakay ng Diyos, kung ito na yung binigay sa iyo ng katayuan ng Diyos, hindi ito simpleng bagay. Dapat magpatuloy ka sa ganitong buhay. Dapat pinagpapatuloy mo yung binigay ng Diyos na katayuan na to. Kasi may mga, di ko alam kung narinig nyo na ito, yung sinasabi nila na once saved, always saved. Totoo naman. Dahil gawa ng Diyos yun eh. Dahil ginawa ng Diyos yun, pinatawad ka na niya, wala na makakabawi nun.
Kaya lang, ang mali doon, minsan, hindi lang minsan, mula nung naging bago akong Kristiyano, narinig ko na yon. At hanggang ngayon, meron pa rin ganon. Hindi man sinasabi, pero makikita mo sa gawa. Ligtas na ako eh. Pwede ko nang gawin kung anong gusto kong gawin. Pwede na ako mabuhay. Wala naman na makakabawi nun eh. Ligtas na ako, pinatawad na ako ng Diyos eh. Sabi ni Pastor, wala nang makakabawi nun. Wala nang ebidensyang maihahain sa akin. Ginamit mo pa ngayon yung preaching ngayong umaga para lang gawin mo yun. So pwede na ako magpatuloy sa buhay ko. Pwede ko nang gawin to. Hindi naman pala mabubura yung kaligtasan ko eh. Gusto kong tanungin mo ngayon sa sarili mo, totoo bang nakipagkasundo ka na sa Diyos? Kung ganun pa rin yung takbo ng pag-iisip mo. Kung nakipagkasundo ka na sa Diyos, kung ano yung gusto niya, yun ay sinusunod mo. Di ba? Nakipagkasundo ka na nga eh. Kaya ang sinabi niya dito sa bandang huli, makikita niya rito yung patunay ng pakikipagkasundo sa Diyos. Sa verse 23. Ang sabi niya dito, subalit, ayan, kontra yan. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Ang sinasabi niya rito, walang kulang sa ginawa ng Diyos. Walang kulang sa ginawa ng Diyos. Ang kailangan mo ngayong gawin, tanggapin lang ito, ipamuhay mo. Ipakita mo ang kasapatan ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa buhay mo. At yung sinasabi niya rin dito, meron din ditong nakapaloob na doktrina na hindi natin masisisid ng mabuti. Pero gusto kong banggitin sa inyo, yung sinasabi ni Pablo dito, sabi niya, subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Yung sinasabi niya rito, kailangan ninyong manatiling tapat, yung pagkakasulat yan ay hindi ibig sabihin na nakadepende sa iyo, lahat. Ang sinasabi niya rito, dahil gawa ng Diyos yon, magpapatuloy yung gawa ng Diyos sa iyo, at ito yung makikita sa iyo. Nananatili kang tapat, matatag sa inyong pananampalataya. Nananatili ka, ebidensya ito. Patunay ito na nakipagkasundo ka na sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo makita tong mga ebidensya na to, kasi may mga naririnig ako noon, mga bago-bago talaga akong Kristiyano, kakausapin mo, no? Sa amin kasi marami rin tricycle driver. Tapos minsan nagkaroon ng medical missions. So may mga pumunta. Ang pag medical missions, mga ganun po, mag-share ka ng mabuting balita. So, hindi pa ako tapos mag-share, sasabihin niya, oo, narinig ko yan. Actually, nag-a-attend ako dito dati, nung dati pa. Nandito ako, matagal niya ako nandito nun eh. Oo, narinig ko na yan eh. Ganda yan, oh, ganda. Habang chinecheck siya. So, ang tanong ngayon, ano nangyari? Ano nangyari? Di ba? Kung hindi ka nagpatuloy, hindi ka pa nakipagkasundo sa Diyos. Kasi kung gawa ng Diyos yon, may ebidensya yon. Makikita yun sa'yo. Dahil ganoon yung pagiging sapat na ginawa ni Kristo. May lalabas at may lalabas na ebidensya. Mananatili kang tapat at matatag sa iyong pananampalataya. So, eto binanggit niya rito, mananatili kang tapat, hindi lang basta mananatili kang nananampalataya. Ang sinasabi niya, mananatili kang tapat at matatag sa iyong pananampalataya. At hindi mo pababayaang mawala yung pag-asang dulot ng magandang balita sa iyo. So ang sinasabi niya dito sa kanila, meron din itong parang testing. Test yourself. Ang sabi niya sa unang Korinto. Subukan ninyo ang inyong sarili kung talagang kayo ay nasa pananampalataya. Kung talagang sumampalataya ka na kay Kristo, nakipagkasundo ka na ba? Dahil hindi matatapos doon sa pagliligtas sa iyo. Pati yung pagpapabanal sa iyo, yung patuloy na pagsunod mo, yung patuloy na kagustuhan mo na sumunod sa Diyos, manggagaling din sa Kanya yun eh. Yun yung ebidensya na sinasabi niya rito.
Magpapatuloy ka sa pananampalataya dahil patuloy yung ginagawa ng Diyos. Patuloy yung binibigay ng Diyos sa iyo. Nakakayanan, kagustuhan, na sumunod. Mananatili kang tapat at ikaw ay magiging matatag, patuloy na magiging matatag sa pananampalataya. At gusto kong, ito na po yung huli, no? Tignan niyo kung paano niya inilarawan yung magandang balita dito. Magandang balita, ang sabi niya doon, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito. Kung alam niyo yung buhay ko, kasi nga, di pa sila nagkikita eh. Di pa sila nakikita dito. Okay? Di pa sila nakikita. Di pa niya nakikita itong mga mananampalataya dito. Pero ang sinasabi niya rito, ako na nagdadala ng mensaheng ito, sa buhay ko mismo, makikita nyo yung kapangyarihan nitong mabuting balitang to. Sa buhay, ako mismo yung ebidensya na yung kapangyarihan ng mabuting balita ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at ang kanyang perpektong buhay ay may ginagawa sa buhay ko. May pagbabagong ginagawa sa buhay ko. Nananatili akong tapat, matatag sa pananampalataya dahil sa ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa akin. At hindi lang yon, niloob niya pa nga na ako ay magturo, maging lingkod nito. At ang mabuting balitang ito ay pinapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Hindi lang sa inyo. Hindi lang to sa inyo. Kung ano yung mabuting balitang nakarating sa inyo, pareho yan doon sa iba. Pareho yan sa Laodicea, pareho yan sa ibang mga bayan sa buong mundo. Pareho lang yung mensahe. Walang ibang version yan. Ganyan mismo. Tungkol kay Kristo, tungkol sa perpektong buhay ni Kristo, tungkol sa kamatayan ni Kristo, tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, walang ibang mabuting balita. Dahil sa buong daigdig, yan ang ipinapangaral. So ang sinasabi niya ngayon dito sa kanila, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Mangyayari to dahil yan ang siguradong papangyarihin ng Diyos sa buhay ninyo kung talagang nakipagkasundo ka na sa Diyos. Kung talagang naranasan mo yung kapangyarihan ng mabuting balita, nung inusig ka sa kasalanan mo, tinanggap mo yung katotohanan na yon noon, nung unang narinig mo, at nung tinanggap mo yon, nakita mo kung gaano ang halaga ng kamatayan ni Kristo, ang halaga ng kanyang perpektong buhay, ang halaga ng kanyang muling pagkabuhay. At hanggang ngayon, habang binabalikan mo yung mabuting balita, hindi ka naboboring doon sa pakikinig ng mabuting balita. Lumulokso yung puso mo sa tuwing naririnig mo ang balita na nagligtas sa iyo. Kung meron po akong ibibigay na isang bagay na, o dalawa, o tatlong bagay na maiuwi natin, napakasimple lang po mula sa mensaheng ito. Una, recall your unworthiness. Alalahanin mo yung iyong kawalang karapatan. Yung hindi mo pagiging karapat-dapat na makipagkasundo sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat sa lahat. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng kabutihan ng Diyos. And then, remember the cost. Remember the cost. Alalahanin mo rin yung halaga para ikaw ay may pagkasundo sa Diyos. Hindi maliit na halaga yon.
At ang huli, rejoice. Rejoice in the result. Rejoice in the result. Magalak ka sa kinahinatnan, sa resulta ng pakikipagkasundo mo sa Diyos. Makakapagpatuloy ka sa buhay mo ng daladala ang katagumpayan ni Kristo. Dahil sigurado yun eh. Sigurado yun eh. Siguro gawin kong 4. Last na. Recognize the work of God in your life. Recognize the work of God in your life. Kilalanin mo yung pagkilos sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nung ginawa niya, na niligtas ka nung una, initiative niya yon. At yung patuloy mo na pagsampalataya, pagiging tapat at matatag sa pananampalataya, yan ay patuloy na gawa ng Diyos. Hindi yan magagawa ng kahit na anong bagay. Hindi yan magagawa ng kahit na anong meron ka. Ng kahit na anong mabuting nakikita mo sa sarili mo. Diyos lang ang gumagawa niyan. Kaya nga, sa Diyos ang lahat ng kapurihan sa lahat ng ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hindi po ito bago para sa marami sa amin. Dahil walang kailangan maging bago sa mensaheng patungkol sa mabuting balita. Ito ang mabuting balita noon, ngayon, at magpakailanman. Pero Panginoon, sa muling pagkarinig po nito ng marami sa amin, nawa Panginoon, nakita namin talaga kung gaano kami at kung gaano po yung katiyakan na bigay mo sa amin. Gaano, Panginoon Diyos, yung kasapatan, pagiging kumpleto na ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat po. At tulungan mo kami na tuwing babalikan po namin ang mabuting balita po ninyo, ay patuloy po namin makita yung mga pagbabagong ginawa mo sa amin at patuloy na pagbabagong idinudulot mo sa amin, Lord. Patuloy po kami magpakumbabang humiling sa iyo ng kagaya pa ng ganitong pagkilos ninyo sa buhay po namin upang kami mismo ay hindi magiging hadlang para rin maniwala yung iba. Upang kami mismo, Panginoon Diyos, sa buhay namin mismo, kagaya ni Apostol Pablo, hindi lang kami, Panginoon Diyos, makakakitaan ng patunay sa buhay namin, kundi maipapahayag din namin ito ng buong kredibilidad sa iba. Na ito ang kapangyarihan ng mabuting balita. Kami mismo ang ebidensya ng kapangyarihan na meron ito. Ang magbago ng buhay. Ang buhay na nakipagkasundo na sa Diyos. Patuloy na sumusunod. Patuloy na pinaghaharian ng Diyos. Patuloy na naaaliw. Patuloy na nagagalak, sumunod. Kahit mahirap. Sa lahat ng panuntunan ng Diyos. Patuloy po ninyong panatilihin, Panginoon, ang kagalakan na dulot ng inyong pakikipagkasundo sa amin. At ito po, Panginoon Diyos, ang dalangin kong maranasan ng sino pa man na hindi pa po umaabot sa ganoon po ang karanasan, sa ganoong pagkaunawa, sa pangangailangan niya ng pakikipagkasundo sa iyo. Hanggat hindi niya nakikita, Panginoon, ang paraan at hindi niya kinikilala ang tanging paraan para makipagkasundo sa iyo. O Panginoon, tulungan niyo po siya. Buksan mo ang kanilang mga mata. Buksan mo ang kanilang puso, Panginoon, upang tanggapin po ito. Ito ay biyaya po ninyo, Panginoon. Biyaya na hanggang may buhay ay bukas. Bukas na aming matatanggap, Panginoon Diyos. At patuloy po ninyo, Panginoon Diyos, na bigyan din, Panginoon Diyos, ng pagpapatuloy ito sa buhay po ng mga tumanggap ng biyayang ito. Huwag po kami, Panginoon Diyos, magiging katitisuran
ng kahit na sino man. Patuloy po namin, Panginoon Diyos, makita, o Panginoon Diyos, na ang pakay mo, bakit kami nabubuhay pa rin sa mundong ito? Bakit hindi mo agad kami kinuha nung nanampalataya kami sa iyo? Kasi ito ang pakay mo, Panginoon. Patuloy kaming maiharap. Patuloy yung kabanalan na yon at mapanatili iyon. Patuloy po namin hilingin sa iyo ang kakayahan na makapamuhay ng tapat at matibay, matatag sa aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Biyayaan niyo po kaming patuloy ng inyong masagana at mapagmahal na presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.